Praise the Lord. Isa po mapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin. So tayo po muna ang manalangin. Panginoon, muli o Diyos, kami po ay lubusan nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan. Salamat po sa buhay ng bawat isa, maging sa mga salita mo na aming nga pong pag-aaralan sa pagkakataon na ito. Dalangin po Diyos, na patuloy na buksan mo ang espiritual na pag-unawa ng iyong mga anak. Salamat sa karunungan na nagmumula sa iyo. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So makakaupo na po tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. Praise the Lord. So purihin po ang Panginoon dahil muli po tayo po ay nagkasama-sama sa pagkakataon na ito. So yun pong ating pag-uusapan this afternoon. It is about the fourth last saying of the seven last saying of Christ on the cross. Which is, alam po natin na bago po nalagutan ng hininga ang ating Panginoong Jesus, meron po siyang 7 na sinabi. Kaya this time, ito po yung pang-apat. The fourth last saying of our Lord Jesus Christ on the cross. Sabi doon sa Matthew 27 verse 46, sabi niya, about the ninth hour, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? So, ito po mga kapatid, yung sinabi ng ating Panginoong Jesus. So, before Jesus Christ hung on the cross, dumanas po siya ng katakot-takot na hirap. Maraming sufferings ang kanyang naranasan. Na kung saan siya po ay hinagupit, pasan-pasan niya ang cross, no? Hanggang sa makarating sa lugar ng Golgotha or Calvary. Na kung saan dito siya maipapako. Nilagyan ng koronang tinik. Kaya alam po natin na yung koronang inilagay sa kanya, ito yung tinatawag na koronang tinik, mga kapatid. Nilagyan ng koronang tinik ang kanyang ulo, na kung saan ay may dugong umaagos. Tunay na dumanak ang kanyang banal na dugo, na kung saan ito ang tumubos sa mundong makasalanan. Okay? Alam natin na this week talagang nandun po yung celebration with regards to this Holy Week na tinatawag. Sa ating mga Pilipino, grabe yung ating celebration, isn't it? Lalo na bukas, no? Tinatawag na Good Friday. Tahimik ba ang kalsada? Hindi ko alam ngayon kung ganun pa rin. Kasi dati-dati, pag Friday parang ang tahimik ng mundo. No? At alam natin na marami sa mga kababayan natin yung nagpepenitensya. Meron sa kanila yung still na kinikeri nila yung cross. Merong nagpapapako sa cross dahil ang kanilang paniniwala, pag gagawin nila yun, nandun na kung gumawa sila ng malaking kasalanan, mababawasan yung kanilang kasalanan. So yun po yung paniniwala nila. Okay. So, the first last saying of Jesus while hanging on the cross is that, Father, forgive them because they do not know what they are doing. So there is forgiveness. Yan yung topic natin last Monday. Okay? And then, sabi niya ulit doon, no? Kaya alam natin na ang Panginoong Jesus, siyang tinatawag na Kordero ng Diyos, na siyang nag-aalis ng kasalanan ng tao sa sanlibutan. And then last Tuesday, his second last saying is that habang katabi po niya ang dalawang makasalanan na naipako sa krus, you know that story. Ang isa ay nagsabi, remember me Lord, at ang sagot ni Lord, today you will be with me in paradise. So yun po yung pangalawa po na sinabi ng Panginoon. So there is salvation in the Lord Jesus Christ. Ang third last saying of Jesus, yan yung topic natin kahapon, Wednesday, is that, woman, behold thy son. Diba? It emphasized about love. So yun yung topic natin kahapon. Okay. At ngayon po, the fourth last saying is that, my God,
why have you forsaken me? Or it is called the word of spiritual sufferings. The word of spiritual sufferings. Na kung saan, my God, why have you forsaken me? Pag sinabi po natin spiritual sufferings, feeling of abandonment by God. Yan po yung naramdaman ng ating Panginoon. So sabi niya, his cry, my God, why have you forsaken me? Testifies that he experienced separation from God as the sinner substitute. We know that Jesus Christ, he is blameless. Wala po siyang kasalanan. Tayo po ang may kasalanan sa mundong ito. So, why was he suffering spiritually? Why was his soul in agony? No. His soul in pain. He was hurting spiritually because he was bearing the guilt of the entire world on himself. The Bible says that Christ became sin for us. And 2 Corinthians 5 verse 21, sabi po doon sa 2 Corinthians 5 verse 21, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. So, dala-dala po niya ang kasalanan sa mundong ito. Grabing bigat. Tayo nga lamang. Yung kunting kasalanan na nagagawa natin sa buhay natin, andun na yung guilty, di ba? Pag hindi po tayo napatawad, o hindi tayo humingi ng kapatawaran, alam natin na ang bigat-bigat ng pakiramdam, mabigat yung puso. So, how much more na kung papasanin mo ang buong mundo? So, grabe po yung na-experience po ng ating Panginoong Jesus. Nang sabi niyan, God made him who had no sin to be sin for us. So, siya po yung naging substitute. Imbis na tayo yung maipako sa krus, pero ginawa na po ng ating Panginoong Jesus. So, alam ni Lord ang pakiramdam ng naiwanang sa mundong ito. Yung bang naiwan kang mag-isa kasi naramdaman niya. As a man role, naranasan niya ang hirap ng kalooban ng mapag-isa. Because we believe that He is 100% God, at the same time 100% human. So sa pagiging tao po ng ating Panginoong Jesus, nung siya ay nandito sa mundong ito, alam niya ang pakiramdam ng nasasaktan. Alam niya ang pakiramdam ng nag-iisa, na iniwanan ng lahat. Kaya kapatid, maaari in our life na experience din po natin na parang wala ka ng kakampi sa mundo, mag-isa ka na lang. Parang itinakwil ka ng mundo. Kapatid, una pong naranasan ng ating Panginoong Jesus. Jesus is deserted by His friends. Yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang mga disipulo. Diba? Si Pedro, he denied the Lord 3 times. Yung bang kasama mo, yung katabi mo, no? Pag sa kainan, kasama mong kumakain. And then bigla na lamang, nung dumating po yung testing na ito, you're going to deny, at hindi lang minsan, 2-3 beses na i-deny po siya ni Pedro. No? He was slandered by the religious leaders. No? Yung mga religious leaders, yan, di ba? Sabi nila, oy, kung totoong ikaw ay anak ng Diyos, iligtas mo ang sarili mo. Yun ng thief, yung isang makasalanan, yun ang sabi niya. Kung totoong anak ka ng Diyos, iligtas mo ang sarili mo at iligtas mo rin kami. Yan ang sabi niya ng makasalanan na ito na nakapakong kasama niya. Pero salamat dahil doon sa isa, sabi naman ng isa, no, huwag kang magsalita ng ganyan. Kasi kung tutuusin, wala siyang kasalanan, but for us, we deserve na ganito ang sitwasyon natin dahil tayo ay nagkasala. Pero siya ay hindi. Kaya ang sabi ng kriminal na ito, sabi niya kay Lord, remember me. Sabi niya, kaya sabi ni Lord, today, you will be with me in paradise.
So sa senaryo ito mga kapatid, makikita po natin na ang Panginoong Hesus, naranasan niya ang pagtawanan. He was humiliated by all different kinds of people. No? Diba, nung nakapako sa krus, maraming dumadaan. At yung mga dumadaan sa kanya, itinuturo, ay yan, si ganito, ganito. Maraming pinagsasabi po sa ating Panginoong Hesus. So ang pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Pinabayaan siya ng Diyos Ama. Which is, sabi ko nga minsan, dumarating din po ito sa buhay ng bawat isa. Na nandun po tayo sa sitwasyon nang alam natin nasaan ka ng Panginoon, natutulog ba ang Diyos? Kaya may awiting, natutulog ba ang Diyos? Diba? Yun yung tanong. Tunay ba na natutulog ang Diyos? Alam natin na hindi po natutulog ang Diyos. So, alam niya ang pakiramdam ng parang walang kakampi sa mundo. Naranasan mo na ba kapatid, yung bang parang wala nang kumakampi sa iyo? Lahat sila ay against you. So naranasan po ng ating Panginoon. Pero hindi po nagtatapos dyan ang kwento, kundi nag-uumpisa pa lang. No. Nag-uumpisa pa lang mga kapatid. Siya ang tumubos para ang hirap sa buhay ay mapagaan. Pag nalulungkot, there is joy in Him. Pinapasaya niya tayo. Pag nasasaktan, there is comfort in Him. Pag tuliro ang isipan, no? Hindi mapalagay, He give peace of mind, kapayapaan. Pag ang alam mo, wala nang nagmamahal sa iyo, nandiyan po ang Panginoon na mahal ka niya, kapatid. Bukas palad kanyang tatanggapin at mamahalin. So yun po yung ginawa ng Panginoon. Kaya nga po, now that we have Jesus Christ in our life, alam natin, no, na meron tayong kasamang haharap sa mundong ito. So, did God the Father actually abandon His Son? Tunay ba? O totoo ba na talagang iniwanan ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus? The Son whom He loved with all His heart. Did God turn His back on Jesus and forsake Him? Ito po yung mga katanungan. The answer is a big no. No. Hindi po siya iniwanan ng Diyos Ama. Dahil sabi po niya, sa John chapter 8 verse 29. Sabi niya sa John 8 verse 29, the one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what pleases Him. So tunay mga kapatid, hindi po siya iniwanan ng Diyos. Dahil sabi sa kanyang salita, the one who sent me is with me. So kasama niya ang kanyang Ama, ang Diyos Ama. He has no left me alone. Hindi po siya iniwanan ng Diyos Ama. Kaya kapatid, hindi rin po tayo iiwanan ng Diyos. So, what Jesus suffering means for us? So, ano po ba yung ibig sabihin kung bakit ang Panginoong Jesus ay kinakailangan po, no, na, ayan, He suffered sufferings. But before that, tingnan po muna natin ang, nandyan ba ang Hebrews chapter 10, verses 5 to 10? Nilagay ko or hindi na? Ayan, meron. So, basahin po muna natin ito mga kapatid. Sabi po dyan sa Hebrews 10, verse 5, therefore, when Christ came into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. Verse 6. With burnt offerings and sin offering you were not pleased. Then I said, here I am. It is written about me in the scroll. I have come to do your will, O God. Yan. Kaya dumating siya para sundin ang utos ng Diyos. Next verse please. Okay. First He said, sacrifices and burnt offering and sin offerings you did not desire, nor were you pleased with them.
the law required them to be made. Next verse. Hanggang 10. Then he said, "Here I am. I have come to do your will." He set aside the first to establish the second. So, nandun po ang Panginoon. Sabi niya, dyan sa verse 10, okay, then he said, "And by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all." The word once for all, minsan lang. Kaya minsan po na ginawa ng ating Panginoong Hesus, kaya alam po natin na sa susunod, no, ang gagawin naman po niya ay ang kukuhanin ang mga anak niya. Okay? So, dito alam po natin andun yung willingness na inialay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay. There is a reason, there is a purpose, mga kapatid, kung bakit inialay niya ang kanyang sarili. Kasi sabi niya kanina, burnt offering. Hindi na kasi nalulugod ang Diyos sa ginagawa po nilang ritual na nag-o-offer sila ng mga burnt offering para mapatawad ang kasalanan. No? So sabi ni Lord, no, hindi ko na ito desire. Praise the Lord, dahil sabi ng ating Panginoong Hesus, I am willing to do your will. Kaya ang ating Panginoong Hesus, siya po ang naging sakripisyo para ikaw at ako ay maligtas. At noong inialay po ng ating Panginoong Hesus ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, doon na rin po, no, natigil ang animal sacrifices. Kaya hindi na po tayo nag-o-offer ng mga animal sacrifices, mga kapatid. Dahil ang kailangan lamang po natin ay magkaroon ng Jesus sa ating buhay. Okay. So, what Jesus' suffering means for us, number one is that Jesus is abandoned. And with that, He absorbed the wrath of God on our behalf as our substitute. No? Iniwanan, sabi yan, Jesus is abandoned. Iniwanan siya. And with that, He absorbed. Siya ba yung umako? Umako ng kabayaran sa ating mga kasalanan. So, He absorbed the wrath of God on our behalf as our substitute. Kaya ang Panginoong Hesus, imbis na tayo, no, yung maipako sa krus, sabi ng ating Panginoong Hesus, ako na lamang ang ipapako sa krus. So sa pagkakapako po ng ating Panginoong Hesus sa krus, mga kapatid, kasama na po niyang naipako, He already represent, imbis na tayo siya na. Kaya salamat sa Panginoon, dahil ngayon ay hindi na po kinakailangan na tayo ay maipako sa krus para tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Minsanan ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Mark 10 verse 45. Sabi po roon sa Mark chapter 10 verse 45, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many." Ibinigay niya ang kanyang buhay. Pag sinabi pong ransom, di ba alam natin yan, na kung may kinidnap, di ba, kailangan ang ransom. Ayan, pag mayaman, billionaire yung kinidnap, ang kailangan na maging ransom niya ay 10 million or 10 billion. Ako, talagang yan. Ibig sabihin, pag ibibigay mo yung 10 billion na yan, mapapalaya ka. Pero sabi ni Lord, ibinigay niya ang kanyang buhay at siya po ay naging pambayad para sa lahat. Kasali na po tayo doon, mga kapatid. Kaya salamat po sa Panginoon. Okay. Number two, what Jesus' suffering means for us is that Christ suffered at the cross, crucified because we have sinned and are guilty before God. Ang ating Panginoong Hesus, He suffered at the cross.
Hindi po madali ang mapako sa krus. Gusto ba natin mapako sa krus? Siguro kahit na hindi po nila ipapako yung paa natin at dalawang kamay, yun lang ibibitin ka sa krus, mahirap na. No? So how much more kung ipapako ka nila? Katulad ng ginawa po nila sa ating Panginoong Jesus. So Christ suffered at the cross, crucified because we have sinned and are guilty before God. Tayo po ang may kasalanan at tayo po ang guilty. Salamat kay Lord dahil dinala po niya ang ating mga kasalanan. Kaya sabi nga natin kanina, He become our righteousness. So having Jesus Christ in our life, we become righteous in the sight of God. Kaya ito po yung magandang balita mga kapatid. May mga ginawa man po tayong hindi kalugod-lugod sa Diyos, mga buhay natin kahapon, na talagang kung titingnan natin, hindi tayo karapat-dapat na maglingkod sa Panginoon. But because of the grace and mercy of God, pinili po niya tayo at binigyan ng pagkakataon. Kaya ang nangyayari po ngayon, binibigyan po niya tayo ng chance, ng pagkakataon upang sa ganun po, ang buhay po natin ay maging maayos sa mundo ito. At tunay, because of the Lord Jesus Christ, no, ang buhay po natin, we become righteous in the sight of God. So sabi natin, Christ suffered at the cross, crucified because we have sinned and are guilty before God. Romans 5 verses 6 to 10. Okay, sabi niyo ulit yan. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Okay, next verse. Very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man, someone might possibly dare to die. Siguro kahit na anong kabait-bait mo, kung yung katabi mo ay masama, no? At sasabihin sa iyo, no? Oy, magpapako ka nga sa krus para itong taong ito ay mawala yung kanyang kasalanan, mapatawad yung kanyang kasalanan. Di ba ayaw natin? Kahit na siguro kabait-bait natin. Sasabihin natin, oh, bakit ako? Siya yung may kasalanan. Di siya yung magbabayad sa kanyang kasalanan. Kaya yan po ang sabi, no? Next verse. And then sabi na, but God demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Remember, isinilang mo tayong makasalanan sa mundo nito. No? Makasalanan po tayo. We have that sinful nature. At nung isinilang tayo sa mundo nito, hanggang sa tayo ay lumaki, nadadagdagan yung ating kasalanan. Salamat kay Lord. Dahil nabigyan po tayo ng pagkakataon na nung sinabi natin, Lord God, patawarin mo po sa aking mga kasalanan, tinatanggap kita as my Lord and personal Savior. Nabigyan po tayo ng pagkakataon. Kaya sabi diyan, while we were still sinners, Christ died for us. Verse 9. And then sabi niya, since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? So dahil tayo na po ay justified, no, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, so how much more shall we be saved from God's wrath through Him? So may pag-asa na tayo po ay maliligtas sa darating pong mga bagay-bagay na dileryo sa buhay, no? Na galing sa Panginoon. But praise the Lord, because for those na may Kristo sa buhay, we know and we know that we can overcome it. And verse 10, sabi niya, for if, when we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? So alam po natin, ang bawat isa sa ating kaaway po tayo ng Diyos noon. Bakit tayo kaaway ng Diyos? Because we don't have the Spirit of God before.
at nandun po yung kasalanan na nananalaytay po sa buhay ng bawat isa. But praise the Lord, because God give us a chance. Kaya salamat sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Jesus, na through Him, nagkaroon po tayo ng tamang relasyon sa Diyos Ama. Remember, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Okay, number 3. Number 3 po, kung bakit ang ating Panginoong Jesus ay nag-suffer. Anong ibig sabihin? Number 3 is that He is paying a costly price to redeem those who believe in Him for salvation. Ibig sabihin, He is paying. Binabayaran po niya ng mahal. Napakamahal po ng pinambayad ng ating Panginoong Jesus upang sa ganun po, no, tayo ay ma-redeem, maibalik ang relasyon sa Diyos. Sabi diyan, He is paying a costly price to redeem those who believe in Him for salvation. Okay. So, sabi sa 1 Peter 1, verses 18 to 19. Sabi niya diyan, for you know that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers. Verse 19. But with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. So, ang pinantubos, kaya sabi ko yan, costly, no? Mahal siya. Bakit? Dahil ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesus ang pinantubos sa ating mga kasalanan. Dugo ni Kristo. So, there is power in the blood of Jesus. Dahil naniniwala po tayo na makapangyarihan ang dugo ng Kristo. At tunay po ang dugong iyan ang pinantubos. Kaya kailangan po ang dugo ni Kristo, kaya hindi na po tayo nangangailangan ng dugo ng mga animals para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Minsan nang ginawa ng ating Panginoong Jesus in the cross of Calvary. Kaya salamat po dahil tunay ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Tingnan po ninyo, sa kinahaba-haba na po ng panahon. More than 2,000 years ago na po kung ating titingnan po yung time ng ating Panginoong Jesus ay nandito sa mundo, and then nabuhay lamang po siya ng 33 years, no? 33 years lamang po. And at the age of 30, talagang yun yung kanyang ministry within the period of 3 years. Pero tingnan po ninyo, yung ginawa ng ating Panginoong Jesus, even right now, is still pa rin po na isinashare sa mundo nito. So in that alone, makikita po natin ang kapangyarihan ng Diyos. No? Na tunay po na ang ginawa niyang sakripisyo in the cross of Calvary, His blood is still flowing even right now. At still pa rin po na mabisa ang kanyang dugo even tomorrow. Kasi may mga tao pa rin po na maniniwala, sasamba sa Panginoon. So sa mga taong lalapit pa sa Panginoon, still pa rin po na mabisa ang dugo ni Kristo na dumanak in the cross of Calvary more than 2,000 years ago. So yun lamang po, makikita na po natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Pero tingnan po ninyo, bulag ang tao sa mundo ito because they cannot understand. They cannot fathom, no? Yung ginagawa ng Panginoon. But praise the Lord because God opened our spiritual senses. God opened our spiritual senses, mga kapatid. Kaya ang ginagawa na po natin ngayon, hindi lamang po tayo nakafocus sa ating natural or physical life, but even in our spiritual life. Dahil alam natin na ang natural life ay dito lamang po sa mundo, pero ang ating spiritual life, it is eternity.
Kaya ang ginagawa po natin sa mundong ito, binabalansi po natin at tinitingnan po natin na ang number one sa buhay natin ay ang Diyos. Because He is eternity. So, ganun na po. Ganun na tayo mag-isip ngayon. Ganito na po yung ating pinaniniwalaan. Because of the Word of God na ating napapakinggan. Dahil naniniwala tayo na ito ay totoo. Kaya nga, as a believer, we need to live by faith and not by sight anymore. Praise God. Okay, number 4. Number 4 natin is that on the cross, Jesus didn't give up. He didn't curse God and blame Him for circumstances. Instead, Jesus trusted in God and remained faithful to Him. Ito po sana yung magbigay din sa atin ng aral na tingnan po ninyo. On the cross, habang ang ating Panginoong Hesus ay nakapako sa cross, no? Hindi niya sinabi na, Ama, ako ang anak mo, pero bakit ganito? Hindi po siya nag-complain. No? Kundi ang sabi po niya dyan, ang ating Panginoong Hesus, no? He trusted in God. Nagtiwala siya sa Diyos Ama. And He remained faithful. Still pa rin po na siya ay nananatiling tapat. Because He believed na there is a reason, there is a purpose kung bakit kinakailangan pagdaanan po niya na siya ay maipako sa krus. Marami pang hindi nakakaunawa. Kasi ang sasabihin ng iba, anak siya ng Diyos, bakit kinakailangan ipako sa krus? Hindi po nila maunawaan kung naiintindihan sana nila ang salita ng Diyos. Kasi tingnan po ninyo, if you're going to go back in the book of Genesis, nung nagkasala sina Adan at Eva, di ba? Meron na pong prophecy ang Panginoon in Genesis chapter 3 verse 15, na ang sabi niya kay Eva, kay Adan, darating yung time, di ba? No? Na sabi niya doon na merong isa, no? The seed of a woman, nang gagawin ng seed of a woman is going to crush the head of a serpent. So that seed of a woman, it refers to our Lord Jesus Christ. At alam natin, kung yung ulo ay mawawasak, masisira, is going to crush your head. E di madudurog yung kanyang ulo, ibig sabihin mamamatay siya. Pero ang sabi niya, and this serpent, ang gagawin niya, is going to ipapako ang Panginoon. Anong gagawin doon sa feet? Let's see nga doon sa Genesis 3 verse 15. Isingit na natin. Genesis 3 verse 15. Actually, this is the prophecy, the first prophecy with regards to our Lord Jesus Christ. It is found in Genesis 3 verse 15, nung nagkasala po sina Adan at Eva. Ito ang sinabi ni Lord. And I will put enmity between you and the woman. Ito ang sinasabi niya sa serpent. Enmity. Magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Magkakaroon ng away. No? Hindi magandang relasyon between you and the woman. Woman, no? Yan, sabi yan. And between your offspring and hers, yung anak mo at anak niya. Anong gagawin niya? He will crush your head. The offspring of this woman, it refers to our Lord Jesus Christ. Ang gagawin niya, He will crush your head. So, ibig sabihin, matatalo siya. Pero ang gagawin niya, you will strike his heel. Ibig sabihin, pagkakapako ng ating Panginoong Jesus. So, hindi po naiintindihan ni Satan ang Genesis 3 verse 15. Kasi kung naiintindihan niya, hindi sana niya ipinapako sa krus ang Panginoong Jesus. Because sa pagkakapako po sa krus ng ating Panginoong Jesus,
tunay na siya ay namatay. Pero ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, yun po yung nagde-declare that He won victory. Katagumpayanan. Kaya tunay na natalo na po ang dyablo. Kaya sa ating pong mga mananampalataya, no, alam natin po na mapagtatagumpayanan natin anuman ang sitwasyon sa mundo ito. Isaiah 53 verse 5. Sabi doon sa Isaiah 53 verse 5, He was despised, 53 verse 5 na yan. How about, tingnan muna natin yung verse 3. 3 to 5 actually. Umpisa po tayo sa verse 3. Isaiah 53 verse 3. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering. Like one from whom men hide their faces, he was despised and we esteemed him not. Verse 4. Surely he took up our infirmities and carried our sorrows, yet we considered him strengthened by God, smitten by him and afflicted. And verse 5 sabi niya, He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. Praise the Lord. So, by his wounds we are healed. This healing refers to salvation with all its benefit, spiritual and physical. Pag sinabi kong healing, hindi lamang po yung pag may sakit ka sa puso ay gagaling ka, kung may diabetes ka ay gagaling ka, but even healing spiritually. Healing spiritually. Kung yung klase ng kaisipan mo parang walang peace of mind, He's going to give you peace of mind. Pagagalingin niya yung klase ng kaisipan meron ka. Kung yung klase ng puso natin, hindi natin spiritually, hindi natin maintindihan, ang gagawin niya, ayan, bibigyan po niya ng kagalakan ang puso natin, bibigyan niya ng kalakasan ang ating pangangatawan. So, ibig sabihin mga kapatid, healing in every areas of our life. Because we need healing in every areas of our life. Kasi minsan, okay ka naman spiritually, okay ka naman physically, pero may sakit dahil palaging butas ang bulsa. O, di ba? So, it needs healing. O di kaya palaging taong nakakahalubilo mo, nakakaaway mo. O, so, healing and relationship. So, we need healing in every aspect of our life. Sickness and disease are the result of the fool and Satan's activity in the world. Kaya ang tao sa mundo ito nagkakasakit. No one is exempted, mga kapatid. Maaaring habang nabubuhay ka, hindi ka nagkasakit. Pero nung mawala ka sa mundo ito, bigla kang nagkasakit. Di ba mostly, sa mga nawawala sa mundo ay dahil may sakit. Isn't it? No? Di ba may sakit? O di kaya, na-aksidente. Pero pag matanda na, bakit namatay si Lola, si Lolo? O, kasi may sakit. At least matanda na sila, di ba? So, nagpapatunay lamang po na sa mundong ito, ganito po ang status because yan po ang result ng kasalanan. Kaya may mga hirap na nararanasan sa mundo ito. Okay, number 5. Number 5 po, kung bakit po nagsuffer ang Panginoon Jesus. Because He gave us spiritual life. Yeah. He gave us spiritual life, mga kapatid. And Romans 6 verse 23, sabi po dyan sa Romans 6 verse 23,
For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So paano na lamang po kung hindi dumating ang ating Panginoong Hesus? Kung hindi po siya naipako sa krus? Sabi diyan, ang kasalanan, ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. But the gift of God, ito po yung napakaganda. Ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan through our Lord Jesus Christ. So makikita po natin dito mga kapatid, na tunay po, no, na binigyan po niya ng purpose ang buhay po natin. Binigyan po niya tayo ng pagkakataon. Kaya salamat sa ginawa ng ating Panginoong Jesus sa cross of Calvary. Number 6, right? Okay, number 6 po natin is that He give us spiritual needs. Ayan. Kung kanina, He give us spiritual life, now He give us spiritual needs. Ayan. The need for meaning and purpose in our lives. Nagkaroon po ng halaga, ng purpose, ang buhay po natin. Di ba nakakilala tayo kay Lord? Nag-i-inspired ba tayo? The more na nakikita po natin, nakikilala kung sino ang Diyos sa buhay natin. So nagkakaroon po ng meaning and purpose yung ating buhay. The need to love and feel love. Ayan. Nagmahal tayo at tayo ay minahal. Nagbibigay po ito ng, yung what I mean is that, binigyang halaga po natin. At sabi nga natin na yung puso ay kinakailangan punuin ng pagmamahal. The need to feel a sense of belonging. Ayan, alam natin na meron palang nag-take care sa bawat isa sa atin, no? Kaya noon kung nakafocus lamang po tayo sa ating physical family, now we have spiritual family. So yun po yung kagandahan, especially po ngayon na malayo po ang bawat isa sa ating mga pamilya, but we have spiritual family. Na kung saan, kung nagkakasama-sama ang mga magkakapatid, kung sila po ay nasa tahanan ng Diyos, there is joy in the presence of the Lord, isn't it? Amen. Kaya nga pag-araw ng day off, lalo na pag Sunday, di ba? Maghapon tayo sa church, and then, pag-uwian na, parang ayaw mo nang umuwi. Kaya minsan yung ginagawa nila, sakalan sila uuwi pag malapit na ang kanilang curfew. No? Pag malapit na ang curfew, saka lamang uuwi. So praise the Lord. Kasi alam natin, no? Kaya dito, that is spiritual needs na binibigyan ng Panginoon. The need to feel hope, peace, and gratitude. Na nagkakaroon po tayo ng pag-asa. Kaya we need spiritual needs, not only physical needs ang ibinibigay ng Panginoon, but even spiritual needs. Kaya salamat sa Kanya. And the last one is, Jesus destroyed the devil's work. Yan. Bakit kinakailangan mag-suffer ang ating Panginoong Jesus? Because Jesus destroyed the devil's work. 1 John 3:8. Sabi niya sa 1 John 3:8, He who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Oh, kaya dumating po sa mundo ito ang ating Panginoong Jesus para sirain ang trabaho ng Diablo. Yan ang sabi ng Panginoon. Ano po ba ang trabaho ni Diablo? Oh, to steal, to kill, and destroy. Yan ang trabaho niya. Pero ang ating Panginoong Jesus naman po, sabi doon, I will come, no, and give you, ano sabi niya doon sa John chapter 10 verse 10? No? The work of the devil is to kill, steal, and destroy. But I have come to give you life until to the full, sabi ng ating Panginoong Jesus.
Kaya tunay po, dumating ang ating Panginoong Jesus para masira ang trabaho ng dyablo. Dahil kung merong Jesus sa buhay natin, magkakaroon tayo ngayon ng kapangyarihan, no? Para palayasin ang demonyo. And that is our number 8. He give us power and authority. Okay. He give us power and authority, mga kapatid. Kaya kung sinasabi po natin na tayo anak ng Diyos, remember, we have power and authority. And Luke chapter 10 verse 19, sabi niya doon sa kanyang salita, Luke 10 verse 19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions, and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Praise God. So, meron pong kapangyarihan ang bawat isa sa atin. Pag sinabing to trample on snakes and scorpions, ibig sabihin, ano po ba yung mga snakes and scorpions na dumarating sa buhay? It refers to those trials, testings, sufferings, mga hirap, difficulties na nangyayari po sa buhay po natin. Sabi ng Panginoon, He give us authority to trample and to overcome para mapagtagumpayanan ang kapangyarihan ng kaaway. Kaya remember, mga kapatid, huwag po tayo maging ignorante, huwag po tayo maging inosente. We should know how to use our authority and power na ibinigay ng Panginoon. Mark 16 verse 17. Sabi doon sa Mark 16 verse 17, and these signs will accompany those who believe. So sa lahat po ng naniniwala, nananampalataya sa ating Panginoong Jesus, sabi niya, in my name they will drive out demons. They will speak in new tongues. Kaya kapatid, no? Meron pala tayong kapangyarihan na palayasin ang demonyo. Kaya kung meron tayong kapangyarihan palayasin ang demonyo, so ibig sabihin, tunay na merong katagumpayanan sa mundong ito dahil ang kaaway po natin ay ang demonyo. Sila po ang kaaway, tunay na kaaway sa mundong ito. So, nandun po sana na wag nating sayangin the power, the authority that God has given unto us. Use it, mga kapatid, gamitin po natin. Huwag po tayong maging ignorante. We need to use the power and authority. So, purihin ang Panginoon dahil kung atin pong titingnan tunay na dakila ang Diyos at alam po natin na He is willing to suffer for you and for me. So, in our conclusion, it is in Hebrews 4 verse 16. Because of the finished suffering of Jesus, we can now draw near to the God who made heaven and earth. Hebrews 4 verse 16, sabi dyan, let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Kaya malaya na po tayo, mga kapatid, no? Malaya po tayo na nakakalapit sa Diyos Ama, no? At alam natin na tatanggapin po natin ang mercy, ang grace. Grace means unmerited favor. At tutulungan po niya tayo in every day, every time of our life. Kaya napakaganda po, mga kapatid, na ikaw at ako ay maglingkod sa Panginoon. So the number 4 last saying of Jesus, my God, why have you forsaken me? The word of spiritual suffering is for you and for me. Even though a lot of trials, hardship, difficulties that comes along our way, there is someone suffered and died on the cross, so that in spite of good or bad circumstances, we can cling on to Him and we still enjoy our spiritual life while we are still living in this world. Kaya salamat kay Lord. Kahit na marami po mga testing trials sa buhay, dahil kasama po natin ang Diyos, mapagtatagumpayanan po natin ang lahat ng ito
Dahil ni kailanman ay hindi po nang iiwan ang Diyos. Kaya patuloy po na isama po natin siya sa ating buhay at makikita po natin ang gagawin ng Diyos sa ating pong buhay. Amen. So yan po nagtatapos yung ating mensahe sa hapon na ito. Panginoon, salamat po God. Dahil tunay po, O God, na bago ka nalagutan ng hininga sa krus of Calvary, O God, ito po ang sinabi mo, Panginoon, na Lord, na ang tanong mo kung tunay na pinabayaan ka ng Diyos Ama. Pero hindi ka na pinabayaan, Panginoong Jesus. At alam din po namin, O God, na kami po ngayon, O God, na mga disipulo mo, naniniwala kami, O God, na hindi mo rin po kami pababayaan at hindi mo kami iiwanan. Kaya salamat, O God, sa sakripisyo mo, sa ginawa mo sa krus of Calvary, na kung saan, O God, ay hawak-hawak na po namin ang biyaya ng kaligtasan at alam namin, O God, na kami po ay nilinis mo na ng iyong banal na dugo. Ng mga kasalanan po namin sa mundo ito ay nalinis na po. Kaya salamat, O God, sa ginawa mo sa krus of Calvary. Maraming salamat, O Diyos, at ibinabalik ko po sa iyo ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus.